Magandang umaga sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas. Buenos dias, buenos tardes. Saan man po kayo naroroon, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang paksa po nating tatalakayin sa ngayon ay may pagka-showbiz to, sapagkat ito ay tungkol dun sa reklamong isinampa ni dating Senador Kiko Pangilinan at ng kanyang may bahay na si Sharon Cuneta laban sa isang journalist, no, na si Christopher Min. Ito pong si Christopher Min ay may mga YouTube channel to at meron din siyang programa sa radyo na kung saan ang kanyang mga tinatalakay ay ang mga activities ng mga showbiz personalities at mga public figures. Kaya't madalas nga nagkakaproblema to dahil sasampahan ng mga reklamo ng mga kanyang showbiz personalities na pinag-uusapan nila doon sa kanilang programa. Pero noong mga nakarang taon ay nalusutan niya yung mga reklamong isinampal laban sa kanya, katulad na lang yung sa dating asawa ni Richard Gutierrez na si Labati, nagsampa ng cyber libel yan, na-dismiss. At meron pang mga ibang mga showbiz personalities na hindi nag-prosper yung kanilang reklamo laban kay Christopher Min. Pero nagulat ako this time dahil hindi niya nalusutan itong kasong itong reklamong isinampa ni Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta sa kanya sa violation ng Revised Penal Code on libel at saka doon sa Cybercrime Act, yung cyber libel case. So naisampa to nung nakaraang linggo sa husgado, nag-file ng information at nag-issue ng warrant of arrest. So ayon doon sa balitang nabasa ko ay nagpiyansa naman tong si Christopher Min at para sa kanyang pansamantalang kalayaan. So medyo curious ako bakit nung araw nalulusutan mo. Bakit ngayon hindi ka lumusot dito sa kaso ni Kiko Pangilinan? Halos parehas lang naman ang nature of the case. So pag-aralan natin, no? At iugnay natin do sa aking mga interviews na kinonduct para sa aking mga aplikante applying for the position of a legal assistant. So, doon sa mga katanungan ko doon sa aking mga legal assistant, ginawa ko tong ehemplo, tong kaso ni Christopher Min. Na kung saan sabi ko sa kanila, paano kung ikaw ang tagapagtanggol ng journalist na si Christopher Min, no? Laban dito kay na Kiko Pangilinan at nagkaroon ng resolusyon ang piskalya na kung saan nirekomenda ang pagsasampa ng information sa husgado. Ano yung mga available remedies at ano yung mga grounds na pwede mong gamitin upang ipawalang sala or ibasura ng husgado ang reklamong isinampa ni Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta laban kay Christopher Min. Ang hypothetical situation na binigay ko ay ganito. Nag-issue ang Department of Justice. Ito, totoo to. Nag-issue talaga ang Department of Justice ng Circular Number 20 na kung saan may directive ang DOJ na ang gagamitin ng standard of evidence sa ngayon simula noong July 2024 ay reasonable certainty of conviction. Pinapalitan nito yung dating standard of evidence ng probable cause. And that would take effect on July 2024. At yan ay may retroactive effect. Ibig sabihin, kahit ang resolution or yung complaint ay isinampa ahead of the directive of the DOJ, palagay mo, ang reklamo ay isinampa sa piskalya noong January. Ang ina-apply pa nun is probable cause. Pero nilabas yung circular July 2024. Ngayon mo in-issue yung resolution ni Piskal. What should be applied? Is it the probable cause because the complaint was filed on January 2024 and the circular yung number 20 took effect only on July. So ano mangyayari doon? Magre-retroactive effect yon. So ibig sabihin kahit wala pang visa yung circular number 20 noong January na kung saan isinampa yung reklamo, may retroactive effect siya. So sabi ko doon sa aplikante, bakit may retroactive effect? Sabi naman ng aplikante sa akin, ang kanyang sagot ay, Sir, because the Department of Justice Circular Number 20 is not a substantive law. It does not create a right or an obligation because it is merely a procedural rule. If it is a procedural rule,
then it has a retroactive effect. If it has retroactive effect, the new guidelines and the new directive applying reasonable of certainty of conviction should be applied in all resolutions na pwedeng ilabas o ilalabas ng mga piskalya or ng investigating prosecutor. So sabi ko sa kanya, paano kung naglabas ang investigating prosecutor ng isang resolusyon na nagsasabi na ang naging basihan niya sa kanyang resolusyon ay the application of probable cause, the old standard. Sabi ng estudyante sa akin, sir, I will definitely file a motion to quash in court. Sabi ko sa kanya, when you should file the motion to quash? Sabi niya sa akin, sir, I will file the motion to quash before the arraignment, and that is according to the many court decisions, no, published by the Supreme Court. Okay, tama siya. Sabi kong ganon. And what are the grounds or ground that you will use in order for the court to grant the motion to quash? Alam niyo, itong motion to quash is the equivalent of motion to dismiss. Iisa lang ang ibig sabihin niya kasi yung motion to dismiss is the term used in civil cases. Motion to quash sa criminal cases. Pero iisa lang ang ibig sabihin niyan. Judge, ibasura mo yung reklamo laban sa akin. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Dahil yan ay hindi naaayon sa rules of court or the rules on criminal procedure. So sabi ko dun sa aplikante ko, so what are the grounds or the ground? And when you should file it? Sir, I will file the motion to quash before the arraignment. And the ground or grounds that I will use will be based on Section 1, Rule 117 of the Rules on Criminal Procedure. Sabi ko sa kanya, can you cite some examples of the grounds as provided for under Rule 117? Sabi niya, sir, some of the grounds are the extinguishment of the crime, lack of jurisdiction over the person of the accused, lack of jurisdiction over the offense charged, and prescription, and the most important ground that I will be using in this case dito sa kaso ni Christopher Min is the facts charged do not constitute as an offense. Okay, so sabi ko sa kanya, galing mo, pambartap na yan. Okay, the facts charged do not constitute an offense. So yun yung gagawin niyang ground if ever that he will file a motion to quash before the arraignment. So dapat may isang pa na kagad dyan. So ibasura at wala ng trial. No? Kasi ang ginamit ni piskal ay the old standard of evidence, which is probable cause. In probable cause kasi, reasonable belief lang ang ginagamit, no, na sa isipan ng piskalya ay probably the accused is guilty of the offense or the crime charged. So medyo mas mababa yung standard, yung level ng ebidensya. Sapagkat sa piskalya, minsan hindi naman talaga kailangan masyado yung malalakas na ebidensya. Magkaroon lang ng probable cause yan na isasampayan sa husgado. Pero ngayon, dinidiscourage na yun ang mga hukuman. According to Department of Justice Circular 20, kasi ang ginagamit ngayon ay stronger belief, stronger evidence. The standard of evidence now is higher as compared with the standard of evidence required in the old rule, which we call as probable cause. So, magkaiba yan. Mas mataas ang reasonable certainty of conviction as compared with probable cause. So, ano ang aim ng Department of Justice? Bakit nila pinalabas yung circular number 20 na yan? Upang maiwasan ang pagdagsa, ang pagkakatambak-tambak ng mga reklamo sa husgado galing sa piskalya na wala namang masyadong malakas na ebidensya, kaya nagkakatambak-tambak, iniipis tuloy yung mga reklamo dyan sa husgado. So, ang gusto kasi ng Department of Justice ay ang maisampa lamang mga reklamo sa husgado
ay yung meron talagang stronger belief ang piskal, stronger evidence, at hindi yung basta-basta na lamang, probable cause lamang ang ginagamit. So, sabi nung aplikante ko, so sir, if the standard of evidence used by the fiscal is only probable cause, then the judge should dismiss or quash the complaint filed against Christy Permin. And the arraignment, and before the arraignment, dapat ma-dismiss na yung kaso on the ground of, based on Section 1, yung first paragraph of 117 rule on the Rule on Criminal Procedure, na kung saan sinasabi doon, kapag yung facts charged do not constitute as an offense, then the complaint must be dismissed. Ano ba yung the facts do not constitute as an offense? Ang ibig pong sabihin niyan is this: if the evidence presented by the prosecution does not meet the new standard of reasonable certainty of conviction, it may be argued that the facts charged do not constitute a crime. Dahil may kakulangan yan, lalabas na may mga kakulangan yan sa mga elemento para maturing yan na isang krimen, maituring na nag-commit ng isang krimen ng akusado. At kung kulang ang mga elemento, walang krimen na nagawa ang isang akusado. So, kasi mas madali nung araw sa probable cause eh. Sabi ko nga kasi kanina, reasonable belief lang ang kailangan. But in the reasonable certainty of conviction, higher evidence or stronger belief and stronger evidence must be presented during the preliminary investigation for the complaint to prosper, and for this complaint may be filed as an information doon sa husgado. So, ang dinidiscuss natin dito ay isa lamang posibleng interpretasyon ng bagong inilabas na circular ng Department of Justice. Ito ay pwedeng magbago, depende sa mga sitwasyon at facts of the case. Yung binigay natin ay isang hypothetical situation na kung saan binase ng piskal ang resolusyon sa finding of a probable cause. Yan, kung ang piskal sinabi niya probable cause, merong probable cause, sinampa ang information sa korte, ay hindi magpo-prosper ang kaso sapagkat ang bagong pamantayan ay reasonable certainty of conviction. Pero kung ginamit ng piskal doon sa kaso ng Christy Permin ay reasonable certainty of conviction, ang standard of evidence used, ay magpo-prosper yan. Tuloy-tuloy ang pagdinig sa kaso hanggang makarating yan sa Court of Appeals, hanggang makarating yan sa Korte Suprema. Siyempre, ang akusado hindi papayag yan, lalaban yan hanggang doon sa kadulu-duluhang Korte Suprema. Pero kapag nakita ng akusado na ang nilalaman ng resolusyon at ang ginawang basihan ay yung lumang standard of evidence na kung tawagin ay probable cause, ay yun na nga, tama yung estudyante. Dapat mag-file ng motion to quash bago mangyari ang arraignment, at kung ang ginawang dahilan ay Section 1, Rule 117, in particular, the facts charged do not constitute a crime or an offense, then the motion to quash must be granted by the judge. Okay? So, sana may natutunan kayo na naman dito sa aking episode na to tungkol sa pagsasampa ng cyber libel at on the basis of using the reasonable certainty of conviction o kaya yung probable cause. So, sasabihan ko lang yung ibang estudyante hindi na po probable cause ang ginagawang pamantayan sa pagsasampa ng isang reklamo sa husgado, kundi yung new standard of evidence na kung tawagin ngayon ay reasonable certainty of conviction. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa susunod, balik tayo doon sa issue ng mga shiminit at na kilileng. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat.